I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, ay ewan ko na lang mga beswa. Ano po ang masasabi nyo dito sa bago nating video? Shout out sa mga Marcos loyalists and the silent supporters of our beloved President Ferdinand Marcos Jr. and of course the OFW and all the Filipinos around the world. Hello and shout out to all of you guys. And of course, mayroon tayong very shocking news update sa inyo mga beswa. Hindi ko alam to guys, no, kasi hindi ko naman nakikita yung ganitong post, no, ng ating mga kababayan sa mga page nila. And of course, hindi natin nakikita laging sasalita ang ating secretary, pangandaman ng DBM. Pero alam nyo bang nagulat ako dito? Bakit? Ito si Sara Duterte guys, pinuna niya ang paggamit ng pundo ng pamahalaan na walang pagbabago. Parang ang dating sa akin, nilustay. Pero tingnan nyo ito tingnan nyo ito. Wow, nagsalita ang magaling. Tingnan nyo basahin ko sa inyo. Bahala na kayo humusga kung anong sasabihin nyo dito. Sabi po dito guys ng Pilipinas Today. Basahin ko ng buo sabi ng Pilipinas Today search nyo para sigurado. Return to sender. Tama ba ang paggamit ng pundo? Ayan yung mga puna ni Sara Duterte sa gobyerno, no? Yung hindi parang na-mishandle ang pag-manage sa pundo ng pamahalaan. Wow. Alam niyo kung ibabalandra ko dito yung mga nagawa ni Pangulong Marcos Jr. since 2022, baka abutin tayo ng siyam-siyam mga kababayan. And for sure, doon napunta po yun. Na hindi lang po yun. Alam niyo ang daming projects ni Pangulong Marcos Jr. At alam nyo kung saan napunta. Hindi natin nalalaman because hindi nagpo-post ang mga yan. Mabibigla na lang tayo. Inaugurasyon, groundbreaking, ayan na. Pero sabi po dito guys ibinunyag ni Department of Budget and Management, which is ang DBM, Secretary Amina Pangandaman, na higit 700 billion ang binigay na pundo ng ahensya para sa pagpapatupad ng matatag K-10 curriculum program ni nooy Department of Education DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo. My goodness, 700 billion 2 years ni Sara Duterte. Mayroon ba nakita kayo na major project or major activity or major achievement niya? Ang tanong, ano ang nagawa niya sa 700 billion? Oh my goodness. Tingnan nyo guys, tingnan nyo. Walang pagbabago sa DepEd nung siya po ay secretary. Alam nyo, 2 years. 2 years mo umupo. Supposed to be, marami kang nagawa na maganda. May improvement dapat. 2 years guys. Si Pangulong Marcos Jr., sabi ko, kung ibalandra ko dito, yung mga nagawa niya, abutin tayo ng siyam-siyam. Sa dami, mga kababayan. Siya, 700 billion? What the heck? Tingnan nyo, kung makapagpuna sa paggamit ng pondo ng gobyerno, wow, feeling magaling. Wala nga siya nagawa OMG. Alam nyo, ang daming netizen na nagalit, na inis. Saan napunta yung 700 billion? Ito. Tuloy. Ito ay matapos sabihin ni Duterte na isa sa mga dahilan na kanyang pagbitiw bilang kalihim ay ang maling paggamit sa budget ng gobyerno. Biro nyo? Yun ang sinabi niya maling paggamit daw ng pundo ng gobyerno. Kumusta naman kaya siya, mga kababayan? Sa 700 at saka yung 125 million, 11 days lang. See? Alam nyo yung mga lahat ng mga sinasabi ni Sara Duterte guys, bumabalik sa kanya. So do you think si Pangulong Marcos Jr. hayaan niya ang maling paggamit ng pundo ng gobyerno? What? Kumbaga, hindi niya ba alam, hindi niya nakikita yung mga galaw ni Pangulong Marcos Jr.?
paano pag-handle ng mga pundo ng pundo ng bayan. Alam nyo, ang Pangulong Marcos Jr., very careful. Very maingat yan. Dahil alam niya, pag nagkamali siya sa paggamit ng pundo ng bayan, mapupuna siya at masisira ang kanyang pangalan at hindi niya gagawin yun. Ngayon, yung sinabi ni Sara Duterte, kung makapagsalita, kala mo magaling siyang maghawak ng pera. Yung 125 million nga, 11 days lang walang resibo, wala namang gaanong nakita tayo ng mga achievement niya sa DepEd, sa BP, 2 years. Katwiran niya, 125 million, sa tree planting. Sus nako, pang DNR nga lang yan sabi tuloy, dagdag pa ni pangandaman, nirerespeto ng DBM ang budget process at kaalaman ng Kongreso pagdating sa mga adjustment na ginawa sa national budget. Tama po yun. Dahil alam naman niya, ang paggamit or pag-release ng pundo ng bayan ay nagagastos yan sa tama. Especially sa bawat sektor o sa bawat agency ng pamahalaan. 'Di ba? Kung mayroon mang iba tulad ng PhilHealth na yun na question dahil ibabalik yung pondo, well, para sa akin, kung mayroong mang pagkakamali doon ng PhilHealth, at least hindi nila binulsa, ibinalik. Well, anyway, tuloy, wala tayo doon sa usapan na yun. Sabi dito guys, sa kabuuan, natanggap ng 715.3 billion ang opisina ni Duterte sa DepEd sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act, which is ang GAA. What? Mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo dito? Tapos ngayon, humingi pa siya ng 2.37 billion na pundo this coming 2025 ng Office of the Vice President. Ay! Nako, alam nyo, itong balasa, pag-deliberate ng pundo ng pamahalaan or sa bawat ahensya, bukas, I think August 15 if I'm not mistake, dapat maging maingat ang mga sulun dito sa pagbibigay ng pundo kay Sara Duterte. Tingnan nyo, 700 plus billion mga kababayan ang ibinigay pala sa kanya dahil dito sa matatag K-10 curriculum. Ano nangyari? Tanungin nyo ang mga teacher kung mayroong mga pagbabago. Sa loob ng 2 years, supposed to be marami ka nagawa Hindi, real talk tayo dito. Bakit nasabi ko? Si Pangulong Marcos Jr. nga 2 years ang daming nagawa. Ano ba ang dapat gagawin ng Vice President? Ano bang gagawin dapat ng isang ahensya tulad ng DepEd Secretary ni dating Sara Duterte? Dapat nga guys very focus siya doon. Dapat hands-on siya dapat sa pagtuklas sa mga pamamaraan kung ano pa dapat ang gagawin sa bawat school sa buong Pilipinas. Ano ba ang problema sa bawat public school? May kulang ba? May dapat bang baguhin sa pag-aaral ng mga bata? Ano bang kailangan i-improve para maging lalo silang matalino? Wala Wala tayong nakikita. Nakipag-compete ang ating mga estudyante sa international, kulilat sila. Kulilat sila pag-uwi, wala silang nakuhang medal. Tingnan nyo ang laki nito, 700 plus billion ang budget. Pero ang tanong saan? Madam Sara Duterte guys, kung makapagpuna, akala mo maraming nagawang mabuti no? Or sadyang mima lang. Tingnan nyo yan, i-research nyo para sigurado. Baka sabihin nyo, nagsasabi tayo dito ng fake news, no? Hindi po ako nagbibigay dito ng fake news, okay? Yan, ito, nasa Google ito. 700 billion inilaan sa matatag program ni BP Sara, sabi ng DBM. Ako'y binunyag talaga. Ang masasabi ko lang po, yung 700 billion, it was quite a huge. Ikaw naman mga kababayan, tingnan nyo naman, 700 billion, di nakakashock, nakakalula. Ang laki niyan. Ilang sako ba yan, guys? It was quite a huge increase po from the previous level niya noong 2023. Oh my goodness. Because it was
Then, kung kailan po ginawa and nilans ang ating Vice Presidente yung matatag program, kaya binigay po natin yan ng pundo noong 2020-24. Pahayag ng Department of Budget and Management, DBM Secretary Amina Pangandaman. Oh my God. Tumatay yung balahibo ko, mga beswa, sa laki ng pera na ito. Pero ano nangyari sa mga public school, sa mga school natin, ma-improvement ba? I don't know, guys. Kayo na pong bahalang humusga dito sa laki ng pera. Now, pag ito hindi nagastos ng tama, mga kababayan, mayroong irregularities dito. Nako, ito kaya ang magiging ground ni Sara Duterte para ma-impeach? Hindi natin alam, guys. No? Hindi natin alam. Pero ito sinabi po ng Kongreso, basahin ko po sa inyo. Inquirer Net. Just in, the House Committee on Appropriation has moved to issue a subpoena versus the Commission on Audit to release its audit reports on the use of confidential funds by the Office of Vice President as well as the Department of Education for fiscal year 2022 and 2023. The motion was put forward by the Makabayan Bloc, ACT Teacher Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, and Kabataan Representative Raul Manuel, Appropriation Panel Vice Chair, and Marikina Representative Stella Quiombo is currently presiding over the COA budget hearing. Ayan. Sinupina po ng House Committee ang COA para malaman at maibigay ang whole, no, yung buong audit nung guys, yung buong report noong mula 2022 hanggang 2023, ang kabuuang mga nagastos siguro ni Sara Duterte, yung buong audition, no, nung nagastos nung 2023 ng Office of the Vice President, yung lahat po ng mga nagastos niya, at kailangan yun, guys, na ma-submit ng COA sa House Committee para makita doon kung saan napunta yung mga pera. Pero pag mayroon doon nakita na hindi maganda, nagkaroon ng red flag or irregularities sa paggamit ng pundo ng OBP or saan man sa kanyang posisyon, nako, talaga naman, ewan ko na lang, guys, baka yan ang magiging mitsa pag pag ma-impeach siya, ika nga, no? Siyempre, maano yan baka kasama na po dyan yung 125 million. For sure yan, kasi sakop ng 2023 po yan no? 2022 pala. Tapos itong 700 plus. Mauungkat at mauungkat yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Now, pag na-submit ng COA yan sa House Committee, ang kabuuan na nagastos, yung buong resibo na dapat eksakto doon sa pundo na ibigay kay Sara Duterte. Pag yan may kulang at hindi nakita kung saan napunta ang pera, hindi ginastos sa tama, delikado si Sara Duterte dito, mga bes. Ito pong isa sa mga ground para ma-impeach siya. Kaya nga, pagdating sa pera ng bayan, magiging maingat dapat ang bawat ahensya. Kasi napaka-importante po yan. Pag nagkaroon ng irregularities yan, di nga kayo ngayon. So dito, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito sa ang laking pundo ni Sara Duterte? My goodness. Guys, ang masasabi nyo dito, biro nyo yun. Naku, kailangan lahat po ng resibo ipresenta nila yan ng Office of the President at siyempre ang DepEd. Pag ito nagkaroon ng hindi maganda, naku po, mga kababayan, ito po ang sinasabi natin bago ka pumuna sa muta ng iba, tingnan mo muna yung gabundok na muta mo. Di ba? Baka mas malala yung ginawa mo. Ngayon, mga kababayan, ito pa ito. Ang sinabi po ni DepEd Secretary Sani Angara, ayan Sabi po ng The Manila Times,
The Education Secretary Juan Edgardo Angara on Tuesday said the Commission on Audit, which is ang COA, could investigate Vice President Sara Duterte claim that the budget of the Department of Education DepEd under her stewardship had been mishandled. Oh my goodness, guys. May nakita na medyo hindi magandang paghawak ng pera. COA can prove DepEd budget mishandling. Ayan. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ito si Sara Duterte, kung makapagpuna, akala mo naman talaga magaling siya maghawak ng pera. Hindi niya nakita yung sarili niya. Pero yung pondo ng bayan, under the Marcos administration, ang daming pruweba, mga kababayan. Ang daming pruweba na nakikita natin. Alam nyo po yan. Dahil ina-upload natin yung talagang mga magagandang programa ng Pangulong Marcos Jr. Hindi nyo alam, napakaingat ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa pera ng bayan. Dahil ayaw niya masira ang kanyang admin. Alam niya po yan. Kasi yan, yung pera na yan, yan din minsan ang mitsa kung bakit ang isang mataas na opisyal ay nai-impeach. Masisilipan ka talaga Kaya ang Pangulong Marcos Jr., he know how to how to manage. Kasi tine-check niya yan Hindi katulad ng ibang pass. Hindi nila tine-check yung paghawak ng pera. Kung may mali, syempre, ang Pangulo to the rescue yan. Lagi niyang ina-advise ang kanyang mga gabinete, dapat ganito, ganun. Kasi magaling siya talaga Parang ano siya parang professor ang dating. Para sa akin at talagang magaling sa mamuno. At very maingat talaga siya. So dahil dito, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Sa nangyayari kay Sara Duterte. Alam nyo dito, sa balita ng ganitong klaseng balita, lalo siyang babagsak sa survey. Ewan ko na lang, mga kababayan. Well, kaya nga nag-ano sila ngayon nagmamadali sila na sinasabi BBM resign. Ang tanong ko, anong ground? 'Di ba? Anong ground? Paki-explain nyo nga. Ano bang violation na nilabag ng Pangulong Marcos Jr.? Sa tingin ko wala Or gawa-gawa nyo lang, gusto nyo lang manira or ipupursigin nyo, nasirain pang Pangulong Marcos Jr. Ang akala nyo naman, kagati ng mamamayang Pilipino. Excuse me, gising na ang taong bayan. Ang maniniwala lang siguro sa inyo, yung mga sumusuporta lang sa inyo, pero ang majority, no way. Hindi mangyayari po yun. Kaya mahirap nyo tibagin si Pangulong Marcos Jr. Lalo't lalo na walang nilabag na batas yung mama. Kaya mahirapan kayo Ngayon, yung mga pagbibintang nyo, na sinasabi nyo, bangag, kung ano-ano, bumabalik sa inyo si Digong ang totoong bangag. Alam nyo yan Siya na mismo ang nagsasabi. Yung mishandle sa paghawak sa pundo ng bayan, si Sara yun. Bumabalik sa kanya, mga kababayan. But anyway, well, yan ang haba sana itong pag-usapan natin, pero dahil siyempre, nag-upload lang tayo, hindi tayo nagla-live. Ganon talaga, at least ang pinaka-bottom line dito is malaman nyo itong pondo na hinawakan ni Sara Duterte ay medyo tagilid, mga bes. Kayo na pong balang humusga. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.